Abroad ang mister ng babae na itago na lang natin sa pangalang Eloisa. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo, yun pang mukhang ewan ang kanyang ginustong maging asawa. Sa kabila ng pagiging abroad na hanap buhay ay nasa kanya rin ang itsura ng lalaki na pangarap ng ilan, lalo na ng karamihan. Pero sa pagdaan ng mga araw na nasa ibang bansa ang aking bilas, na itago na lang natin sa pangalang Benny, ay napalapit ang aking loob kay Eloisa na aking hipag, mas pangay ng 3 taon sa aking misis. At ang pagiging malapit namin na iyon ni Eloisa ang naging dahilan kung bakit ako mismo ang nakasagot sa aking katanungan na bakit si Eloisa ang ginusto niyang maging asawa. Unang pagkukross pa lang ng aming mga landas, halos humiwalay na ang aking kaluluwa sa husay niyang tumurbo. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Pangalanan mo na lang akong J. Bean ng San Pablo, Laguna, 32 years old at kasal sa isang babae na itago na lang natin sa pangalang Kristal na kapatid ni Eloisa na aking hipag. Hindi naman sa pang-aano. Bagamat kapatid ng aking misis si Eloisa ay hindi ko alam kung bakit patungo ng Ehipto ang kanyang naging itsura. Bagay na iisa naman sila ng ama at ina. Maging ang iba ko pang hipag at ang aking nag-iisang bayaw ay may mga itsura naman. Pero sa kabila ng itsura meron si Eloisa na aking hipag ay taglay naman niya ang malakoka-colang figura na kung nataong ang ganda ng aking misis na si Kristal ay napunta sa aking hipag, wala na. Hindi pa nagsisimula ang laban, finish na, may nanalo na. Kaso hindi Sabihin na lang natin iilan lang talaga ang nakakuha ng perpektong grado. Pero akalain kong makakasal siya sa isang lalaki na may stable na hanap buhay tapos abroad pa. At may itsurang lalaki pa. At iyon nga si Benny na aking naging bilas. Bilang buhay may asawa, kasal sa aking misis na si Kristal, ay masasabi kong hindi namin iyon na paghandaan ng mabuti. Palipat-lipat kami ng bahay at kapwa kami ng misis ko ay walang stable na trabaho. Nalalo pang pakiramdam ko ay naging kamote nang bumilang na ng taon ang panganay namin ni misis. Alam niyo talagang wala pa naman sa plano namin ni Kristal ang maging mag-asawa at ini-enjoy pa namin ang buhay magjowa. Kaya lang, nung iparanas niya sa akin ang kakaibang rapsa, ay kapwa naman kami na humaling at ang pag-araw-araw namin sa ginataang talong at tilapia ay nagdulot kay Kristal kaya nagmukha siyang nakalunok ng pakuan matapos ang ilang buwan. Bagamat hindi imposible ang magbunga ang aking ginawang pangingisda ay medyo nagulat pa rin ako nang sabihin sa akin ni Kristal na ilang buwan na siyang walang bisita at malamang raw ay dinadala na niya ang aming panganay. At dahil tunay din namang mahal ko si Kristal, napilitan na kaming lumapit sa kinauukulan para may kasal kami kaagad bago pa lumabas mula sa lungga ang aming panganay. At kung paano naman kami naging malapit ng hipag kong si Eloisa. Iyon ay marahil na awa si Eloisa sa aking misis na si Kristal at isang araw ay nag-alok na lang ang hipag kong si Eloisa na sa kanila na muna kami manirahan dahil hindi raw kami makakaipon o makakapagpundar di umano ng sariling bahay kung patuloy kaming uupa at magpapalipat-lipat. Kaya naman kahit may pride ako bilang padre di pamilya kahit walang sariling tahanan, dahil kinausap na rin naman ako ng aking bilas, ay sumakay na lang ako sa Agos. Total naman raw ay nag-iisa si Eloisa sa bahay. Wala pa naman silang anak na nang tumagal kami, nalaman ko ang plano kapag nag-stay na sa Pinas si Bilas. Habang nananatili kami sa bahay ni Bilas, ay ang hipag kong si Eloisa
ang pansamantala ay naiiwan at nag-aalaga sa anak namin ni Cristal. Wag na raw kaming mahiya. Practice na raw niya iyon kapag sila na ni Bilas ang may anak. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan ay naisipan ng misis kong si Cristal ang mag-ibang bansa. Total naman raw ay hindi na alagain ang anak namin na pwedeng maiwan sa aking biyanan kapag ako ay nasa trabaho. Hindi nagtagal ay hindi ko na rin napigilan pa si Cristal. At wala naman akong plano. Ilang buwan din siyang nag-aral para sa lingwahe dahil Korea ang napili niya bilang isang factory worker. At hindi nga nagtagal ay iyon at tuluyan na siyang lumipad. Sa pag-alis ng aking misis na si Cristal, hindi ko inasahang magkakalapit kami ng loob ng hipag kong si Eloisa. Dahil ni halos hindi nga kami mag-usap noong hindi pa naalis si misis. Ang nangyari kasi, sa halip na sa aking biyanan ko iwan ang panganay namin ni Cristal ay hindi pumayag si Eloisa. Total naman raw ay nasanay na siya sa bata at hindi naman raw iba sa kanya dahil pamangkin naman niya ang panganay namin ni misis. At dahil sa aking anak, naging madalas ang naging pag-uusap namin ng hipag kong si Eloisa. Dahan-dahan rin akong nasanay sa kanyang malaewan na itsura. At dito ko naranasan ang maasikaso na hindi ko naranasan mula sa aking misis. Doon ko na rin nakita ang malaking pinagkaiba ng dalawa. Bagay na naiintindihan ko naman dahil pareho kaming naghahanap buhay ng asawa ko. Samantalang si Eloisa ay taong bahay. Gigising ako sa umagang handa na ang almusal at uuwi akong ready na ang hapunan. Maging ang pag-aasikaso sa anak namin ni Cristal ay siya na ang halos lahat ay gumagawa. Hanggang sa puntong tila kami na ng hipag kong si Eloisa ang mag-asawa. Siya na rin ang umaalalay sa akin kapag nag-aalis ako ng aking uniform na ikinagulat ko pa noong una. Maging ang pagpaplansya, sabi ko wag na, nakakahiya. Sa kanila na nga kami nakatira ng anak ko. Sagot niya sa akin, okay lang. Ito yung isa sa gusto kong ginagawa ko. Kay Benny kaso ang layo niya sa akin. Na para bang nararamdaman ko siya. Yung pakiramdam ng nasa malayo ang minamahal. Hanggang sa bago matulog ay lagi na rin kaming magkausap. Hanggang sa isang gabi habang ako ay nagpapaantok sa sala at inuubos ng isang beer-in can, bumaba ang hipag kong si Eloisa na nakapangtulog na. Lumapit siya sa akin at dahil sa kanyang ayos ay hindi ako makatingin ng diretso. Kumuha rin siya ng isang beer-in can at sinabing, "Huwag mo namang sarilinin ang kalungkutan. Nandito naman ako. Baka meron akong maitulong." Nagkatinginan kami at Tori nagkaintindihan. Kami sa bawat pangangailangan namin sa kanya-kanya naming mahal sa buhay na malayo sa amin. At sa pagdaan ng ilang minuto habang nababawasan ang laman ng beer, lumapit siya sa akin at pabulong niyang sinabi, "Matagal na akong nangangailangan. Ikaw, kamusta naman?" At sa hindi inaasahang pangyayari, nagmistulang gasolina na naging bigla ng pagdiklap at naging maladesyerto sa init ang kapaligiran. Naging mabalasik ang mga dumaan pang ilang segundo. Manatrain tubusan ang naging datingan. Nagmamadali kahit walang kaagaw, nag-uunahan na para bang aso't pusang mauubusan. At ako na mismo ang nakasagot sa aking katanungan na tingin ko ay isa sa dahilan kung bakit si Eloisa na aking hipag ang pinili ng aking bilas na si Benny para kanyang pakasalan. Ilang minuto lang ang lumipas, naalaman kong napakahusay palang magturbo ni Eloisa. Parang bulalo na wasto ang pagkaka-pressure cooker. Lambot pati bones. Speechless ako ng mga sandaling iyon. Alam kong kapwa kami may pananagutan na pero bahala na at ang nasa isip ko paano kami mag-uusap matapos ang turbuhan na umalis sa pait ng beer-in can. Maaga akong umalis kinabukasan
At sa hiya ko ay parang hindi ko alam kung dapat pa ba akong umuwi. Naisip ko ang sitwasyon namin ng asawa ko. What if nagkapalit kami ng pwesto? Gagawin rin kaya niya ang ginawa ko. Wala pang nangyayaring bukuhan pero sinisisi ko na ang aking sarili. Kung ready lang sana ako sa pagpapamilya, malamang ay hindi kami aabot sa ganoong sitwasyon. Agad ako nga nausap ng aking hipag nung umuwi ako sa bahay. Sinadya ko ang magpagabi pero hinintay pala niya ako. Humingi ako ng pasensya at sinabi kong nadala lang ako ng aking pananabik sa aking misis na malayo sa akin at kako, alam kong maging siya ay ganoon din. Iniwasan ko ang maulit pa ang lahat kaya naman mas binili ko ang umalis na lang sa bahay ng aking hipag. Kahit pala mukhang kurimaw kapag inabot ka ng pangangailangan, rapsa din.